Magandang hapon mga kabay. So 39563 pa rin tayo mga kabay, letter key. Ayan. So ang model nito mga kabay, D25032 pa rin, 2 mode pa rin siya mga kabay. Ang papalitan nito mga kabay, ayan, O-ring, lever, tapos yung kanyang spindle mga kabay. Ayan. Ito po yung isang set mga kabay. May O-ring na po ito sa loob. Ayan. Isang set na spindle and gear. Tapos yung kanyang brush holder. Ayan. So tatlong, hindi, 1, 2, 3, 4 na spare parts yung ipapalit natin dito sa model na D25032. So tara mga kabay, samahan nyo ito, kakabit natin. So ayan mga kabay, unahin ko muna ng kabit yung kanyang brush holder. Ayan. So naluwagan na pala natin yung kanyang screw. So pwede na natin itong tanggalin. So kulang pa pala ng luwag. Ayan. Tapos angat natin yan. Angat natin yung kanyang spring. Ayan. Para pagtanggal natin mamaya sa kanyang carbon ay brush holder ay madali siyang makalas. Unahin muna natin yung screw. Ayan. Tanggalin natin yung screw sa kanyang brush holder. Yan. Tapos yung rubber, sikwatin nyo yung lock ng armature mga kabay. Ayan. Dahan-dahan lang at baka mabali. Ayan. Tapos pwede nyo nang baklasin yung brush holder. Sikwatin nyo lang yung carbon palabas para hindi sasabit yung carbon na luma. Ayan. So ito yung bago. Ayan. Dating gawi, ganun pa rin mga kabay. Kailangan nyo muna ang idiin siya, pantay dapat. So silik natin. So ayan, baliktad din to mga kabay. Hindi siya sumasagad oh. Sa kabila, ayan sumasagad. Pero dito hindi. Ayan. Hanggang dyan lang siya mga kabay. So baliktad siya, angat natin ulit. Yan. Tapos tulak natin yung carbon. Dahil nakalas yung lock ng carbon. So kanina siguro yan nung diniin ko. Ayan. Tapos angat lang natin siya. Ayan. Tapos iikutin mo lang siya. Pag ganyan. Yun o, nakalas na yung lock ng carbon. Tanggalin na natin para hindi siya abala. So yan mga kabay, diin natin ulit. Yan, so sagad na siya mga kabay. Yan, pag sinisilik mo siya, sagad na sagad na. Ayan, kanina ayaw niya sumagad, ngayon okay na siya. So lagay natin yung kanyang lock. Tapos syempre yung kanyang screw. Ayan, i-screwhan natin ito. So ayan mga kabay, na-screwhan na natin. Lagay natin yung rubber. Tapos balik na natin siya sa kanyang handle. Ayan, yung pula na wire mga kabay, yung mahaba, yun yung sa ilalim nakalagay. Tapos yung blue naman na maiksi, yun yung sa ibabaw. Ayan. So okay na mga kabay, lalagay na natin yung takip ulit. Ayan, tapos hihigpitan natin. So ayan mga kabay, tatanggalin na po natin yung una, yung kanyang lever. Ayan. Ganun pa rin mga kabay. Kapag nagtanggal kayo ng lever, kailangan nakasilik siya sa ganun pataas. Tapos ikutin nyo papunta roon. Ayan. Pagkatapos galaw-galawin nyo lang. Ayan, kalas na. Tapos eto, gamit nyo ng flat screw, sungkitin nyo yung rubber. Ayan. Pagkatapos yung ring, circlip ring. Ayan, maliit lang yan mga kabay. So malambot lang naman siya. Ayan. Tapos kalasin nyo, labas nyo yung bulitas nya. Bulitas mga kabay para yan sa para sa spindle. Ayan. Tapos para hindi matrabaho, unti-untiin nyo lang ng sungkit yung kanyang housing, front housing. Ayan. Para
yung spindle lang yung makalas nyo. Ayan. So angat nyo lang tong spindle. Ayan. Taktak nyo dahil nandun sa loob yung striker na papalitan natin ng o-ring. Ayan. Punasan lang natin ng basahan. Tapos sungkitin natin yung o-ring na luma. Ayan. Papalitan natin ng bago. Ayan. Pag nailagay nyo na, madaming grasa sa gilid, kahit yun na gamitin mo, malinis pa naman siya. Tapos balik natin. Ayan. Tapos yung spindle mga kabay, ito yung bago. So pwede na natin to ilagay. Oops, yung washer, nandito na sa ilalim. Ayan. So okay na yan. Ang kulang na lang ito. Ayan. Huwag nyo itong kalimutan mga kabay ilipat. Yan. Bago ilagay yung front housing. Kailangan punasan muna natin yung spring at parang hindi na nakikita. Yan. Tapos balik natin yung kanyang front housing. Diin nyo lang maigi para magpantay. Yan. Sa pagbalik naman ng spring mga kabay, yung lock, mauna itong spring. Ayan. Yung maliit, yun yung sa ilalim. Yung malaki, sa ibabaw. Yung bilog Ayan. Tapos yung lock washer. Ayan. Hindi naman niya magkabaliktad mga kabay dahil meron siyang parang kanal. Tapos yung bulitas. Balik natin yung kanyang sleeve. Tapos balik natin yung lock na ring. Ayan. So pwedeng kamayin yan pagpasok, pero gagamit ka ng flat kapag ilalagay mo na siya sa kanyang lock dahil matigas na po siya. Tsaka hindi kaya ng daliri mo isungkit dyan. So yan, okay na mga kabay. Lagay natin yung cap. Yan, tapos na tayo. So, ang last na lang ay yung kanyang lever. So, kung paano mo kinalas mga kabay kanina, ganun din yung posisyon. Pero ito, gagalawin natin dahil gumalaw na siya. Ayan. So, ganun po yung pagkalas mo kanina. Didiinan mo lang. Ayan, kailangan siyang tumunog mga kabay. Parang, ganun. Tapos yan mga kabayan. Ayan. Aha. Yun. Yan. Dapat pag sinisilik mo, kailangan siyang tutunog. Parang pipitik yung spring para mag-lock siya. Yan. Yan. Kasi pag hindi tutunog yun mga kabay, pag umikot yun, pwedeng makalas. Pwedeng didiretso siya dun. Yan. So yan ang pinalitan natin. Ngayon, susubukan natin mga kabay paandarin. Yan. So yan, nakadrill po yan. Lagay natin sa hammer. So, testing natin. Kanina, hindi natin na-testing yung hammer. Ito, titestingin natin. Nakalimutan po yung kanina. Ayan, naka-hammer po yan mga kabay. Kapag nakadiretso yung arrow doon, hammer po yan. So, lagay natin sa drill. Yan. Nakaangat yung arrow, ibig sabihin nakadrill siya. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat, bye-bye.